3.1 million pesos. Nabitbit ng isang district engineer ang naging mitya ng pagsabog ng isa sa pinakamalawak na investigasyon sa sistematikong korupsyon sa DPWH. Isang garapalang pagtatangka na suhulan ng isang kongresista para lang takpan ang mga proyektong depektibo at palpak. Pero ito ay simula pa lang. Ang tangkang panunuhol sa Batangas ay nagbukas ng Pandora's Box na naglalantad sa mga proyektong gumuho sa Mindoro na parang walang bakal. Mga ghost project sa Bulacan na tapos na sa papel pero hindi pa nasisimulan. At ang mismong galit ng Pangulo ng Pilipinas sa isang 264 million na proyekto sa Benguet na tinawag niyang Complete Zero. Ito ang kwento ng isang sakit na matagal nang kumakalat sa sistema ng ating bansa. Isang malawakang sagwatan na hindi lang nagnanakaw sa kaban ng bayan, kundi direktang sumisira sa kabuhayan at naglalagay sa panganib sa buhay ng bawat Pilipino. Handa na ba kayong makita kung gaano kalalim ang lungga ng mga buhaya? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang korupsyon sa Pilipinas, lalo na sa infrastructure projects, ay isang sakit na sa Pilipinas at tila wala ng lunas. Paulit-ulit na lang nating maririnig. Mga kalsadang isang buwan pa lang, may butas na, mga tulay na gumuho bago pa man madaanan. At ang pinakasikat sa lahat, ang mga flood control projects na sila mismo ang nagiging sanhi ng mas malalang pagbaha. Sa loob ng maraming taon, naging isang malaking palaisipan kung paano nangyayari ang mga ito. Alam nating may mali, pero mahirap ituro kung sino ang may sala. Nariyan ang mga expose ni Senator Ping Lacson na nagbubulgar ng mga ghost projects. Nariyan ang personal na pag-iikot ni Pangulong Bongbong Marcos sa Benguet, kung saan nasaksihan niya mismo ang isang 260 million slope protection project na tinawag niyang walang kwenta at complete zero ang halaga. Nariyan din ang mga hinaing mula sa Occidental Mindoro, kung saan ang mga bagong gawang dike na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay gumuho sa unang hagupit pa lang ng habagat, na nag-iwan sa mga magsasaka na nakalubog sa putik at utang. Ang lahat ng ito, mula sa kabundukan ng Benguet hanggang sa mga ilog ng Mindoro at Bulacan, ay mga sintomas na ng sakit na ito. Nitong nakaraang Biyernes, August 22, sa bayan ng Taal, Batangas, ang mismong pinagmumula ng apoy ay tila nasukol at nabisto. Ang bida sa ating kwento ngayon ay si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, isang bagitong mambabatas at tila puno ng determinasyon na linisin ang kanyang nasasakupan. Bilang isang kongresista, isa sa kanyang mga tungkulin ay busisiin kung saan napupunta ang pondo ng bayan, lalo na sa mga proyektong direktang nakakaapekto sa buhay ng kanyang mga nasasakupan. At sa kanyang distrito, ang pinakamalaking issue ay ang mga flood control projects ng DPWH. Marahil, nakarating sa kanya ang mga sumbong. Marahil, nakita niya mismo ang mga palpak na istruktura. Ano man ang dahilan, sinimulan ni Congressman Leviste ang isang masusing investigasyon. At dito na pumasok ang kontrabida ng ating istorya. Si Engineer Abelardo Calalo, ang District Engineer ng Batangas 1st District, ang taong dapat sanay nangangalaga sa kalidad ng mga proyektong ito. Ayon sa mga source, tila nataranta si Engineer Calalo sa pag-usisa ng kongresista